Singapore, no? Ah, si Ma'am Apo, Jane, tapos 44 years old. Saan po kayo dito sa Pilipinas? Bicol po. Mhm. So, ilang taon na po kayo nag-iibang bansa? 5 taon na po ngayon. Dyan lang din sa Mahigit. Singapore. Hindi, Malaysia ako dati, 2019 to 2021. Mhm. Then, dinala ko dito nung employer ko sa Mm. Singapore. Okay. Mm. Kasi maraming mga Malaysian dyan sa Singapore, no? Mm. Apo. Okay, sige. So, ikukwento po ninyo ngayon tungkol ito sa boyfriend mo, sa ex mo, o sa kapitbahay ng chismosa? Sa buhay ko. Sa buhay mo. Okay. Proceed. Okay. Nung tubong Bicol ako, pinanganak kami na mahirap. Ganun. Kaya, ang nangyari, yung patigil-tigil sa pag-aaral kasi maaga akong nawala ng ama. 5 taon pa lang ako, wala na akong tatay. Anong nangyari? So, lasinggero. Nagkasakit. Yun. Madaling, po, pagkalasinggero, madaling Ayun, 5 years old ako noon. Ako yung pinakabunso. Ang dami namin magkakapatid. 12 kami. Wow. Oo. So, ako yung pinakabunso. 5 years old pa lang, So, namatay na yung tatay ko. So, may edad na rin po siya that time kasi 12 years old po kayo, no? Sige. Tapos, yung magulang ko na lang yung nagtaguyod sa amin. Nanay mo? So, yung mga kapatid ko, maaga din nakapag-asawa. So, 4 lang kaming natira nung mamatay yung tatay ko, 4 lang kaming natira na magkakapatid na hindi pa nag-aaral, maliliit. Ay, nag-aaral pero maliliit pa. Oo. Tapos, yun. Dahil sa hirap ng buhay, patigil-tigil sa pag-aaral, so, trabaho, naranasan kong yung magtrabaho ka muna, papaalila ba? Tapos, basta ang kontrata is, papag-aralin mo ko, magtatrabaho ko sa'yo, ganun. So, dumating yung ganung kasi gusto ko rin makapag-aral. Elementary pa lang po kayo that time? Hindi pa, 5 years old ako nung hindi, yung mag-start na ako trabaho. Sa tao? After ko ng grade 6. Okay, bali mag-high school ka na. Nagtrabaho muna ako, nakapag-high school ako, tapos nung nakatungtong ko ng first year high school, tapos trabaho ulit, tungtong ulit ng second year high school, tapos yun. Bali, hindi na po kayo tumitira sa bahay ninyo mismo, doon na po sa nagpapaaral sa inyo? Opo, pero palipat-lipat. Iba yung nagpaaral sa akin ng first year, iba rin yung nagpaaral sa akin ng second year. Ano po yun? Mga kamag-anak mo din? Teacher mo? Kamag-anak. Okay. Tapos nung third year po ako, yung kapatid ko, pinag-aral din ako, ganun. Pero sa kanya, ako nakatira, tumutulong ako sa kanya, gawaing bahay, ganun. Hanggang nakilala ko yung husband ko. Third year high school? Siya po yung siya yung teacher ko, advisor. Teacher mo sa? Advisory class ko, high school. Sa third year? Third year. Siyempre, kung advisor mo po yun, kilala mo talaga yun eh. Siyempre, advisor mo eh. Pero, iba yung turing sa'yo? Yun po ba yun? Medyo. Ano po yun pagdating mo sa school ninyo? Hi sir, good morning. Ganon? Ganon? Hindi naman. Oo. Hindi naman. Baga, special treatment lang siguro. Parang gano'n. Kasi alam niya rin yung life ko na mahirap kami. So, every lunchtime, papatawag niya ako sa kantin, lilibre niya ako ng pagkain, gano'n. So, minsan, ilang taon po siya? Siya nun? Siguro, siya? 29? Ikaw the time nasa... 29 or 28? 28 yata siya nun. Ikaw mga 16? 15? Parang 28 siya. Tapos ako noon, 20 na po ako kasi patigil-tigil na. Ay, hindi. 18, 19.
18 ba yun? Ah, 18? Kalimutan ko na. mm, Oo, yun. Tapos, dumating yung time na pagka-uwi ako galing sa school, yatid Mm. niya ako. Or sumusunod siya. Sumusunod siya. Maglalakad kayo. Pagka kasama ko po kasi yung mga classmates ko, pag Mm. naglalakad kami, maglalakad din siya. Oh. Mm. Pag sumakay ako, sasakay din siya. Ganun. Ano yun, barangay high school lang po ba? Nasa Oo. town, sa bayan. Sa bayan ninyo Sa mismo. pinaka-city kami, Okay. pero barangay, parang ganun. Oh, barangay. Mm. Kasi may looban na doon. Doon Mm. talaga pwede kang maglakad. Pero pag highway na, hindi pwede. Malayo. Si teacher po ba, yun na binata talaga that time? Oo. Ako. At saka nasa tamang edad ka na eh. Sabi natin 20 years old ka, tapos siya 28. Oh. Hindi, parang kasi 20 ako kinasal. Parang 18 ako or 18 ako nun. Mm-mm. Okay. Parang 18 ako nun. Mm. Mm. So, Pero siyempre, yun nga, sabi ng ano po mama yun? ko, Ano po yun, yung mga Oh? kaklase ninyo, tinutukso-tukso kayo, ganun. Ganun, ganun. Ano? hindi naman. Parang naging mag-best friend kami, magkaibigan ba. Mm. Kasi parang nasali ako sa mga yung poster making contest, Mm. and siya yung coach ko. Mm. At the same time, siya yung advisor ko. So, lumalabas kami, kasama ko siya, lalabas kami kasi punta kami ng competition, gano'n. Mm. Or, coach ko siya, syempre tuturuan niya ako, Yes. bibilan niya ako ng gamit, Mm. gano'n. Tuturuan Support ka. pa. Tuturuan ka. Tapos, after niyang competition, pag nanalo, i-treat ka niya. Ganon. Pwede, gano'n. Tapos, Tapos yung Christmas party namin, namalengke kami kasama yung mga classmates ko, gano'n. mm. Tapos, nung pinaka-party na, nagtaka ako, bakit yung plato na kinakainan ko ng spaghetti, doon din siya, sumusubo siya, ginagamit yung kutsara ko. Kakain siya sa plato ko, gano'n. Tsaka yung chicken na kinakagatan niya rin. Agoy. Gano'n. Mm. Bakit? Tapos yun, mga classmates ko, tumitingin. Mm. Parang tataka rin sila. Mm. So sabi ko, magkaibigan lang naman kami. Mm. Pero dumating sa time yung talagang, iniwasan ko na siya kasi natakot din ako. Mawalan siya ng trabaho, bawal yun. Mm. Hindi ko siya pinansin. So parang habang hindi ko siya pinapansin, parang nakikita ko siya na sobrang, yung alam mo yung parang ang lungkot. Mm. Parang layo ng iniisip, layo ng tingin. Ganun. Mm. So nakonsensya din ako. One time, kinausap ko din siya. Mm. Sinabi ko na maraming nagtatanong, maraming nakakahalata. So kailangan kitang iwasan kasi ayaw ko rin mawalan ka ng trabaho. Ganun, ganyan. Mm. Pero patuloy pa rin siya namang, naintindihan niya naman yun. Kaya pagka, napunta na lang siya sa bahay, gano'n. Mm. Talaga? Napunta talaga. Nanliligaw talaga siya sa bahay ninyo? Valentine's Day, pumunta siya, dala siya ng chocolates. Wow. Birthday ko, nagbigay siya ng card doon ko na-prove na. Yung Christmas party namin, nung nakaraang, pagkatapos ng Christmas party namin, siya yung advisor namin. Siyempre, maraming pictures. Siya yung nagpa-develop ng mga pictures. So, nasa kanya yon. So, nung pinakita niya na yung mga pictures sa room namin, sa mga classmates ko, excited ako hanapin yung picture ko. Sabi ko, asan ka yung picture ko? Aba, lahat nakalkal ko. Wala naman yung picture ko. Sabi sa akin, hindi ko tinabla ng camera. Sabi nga. Pero nakita ko yung film. Kasi film pa nun eh. Nakita ko nandun naman eh. Nawawala lang talaga yung picture ko. Kasi ninakaw. Masaya lang yung love life ko dati. Oo. To make the long story short, tuloy-tuloy. Po? To make the long story short, na tuloy-tuloy po na ganun yung nangyari hanggang nag-aral po kayo 4th year.
Tapos, Ay, hindi na ako naka fourth year noon kasi umiwas na ako. Tumigil ako. Tumigil ka. Para makaiwas. Di sana lumipat ka na lang ng school. Hindi, nagtrabaho ako. Okay. Tapos, Siyempre, pa rin siya sa akin. Pumupunta pa rin siya sa bahay. Tinatanong mo siya, bakit ako? Marami ka naman. Ayun. Ano sagot niya? Tapos, yun, sabi ng magulang ko, mamanikan ka na kasi lagi ka namang nandito. Siyempre, marami din naninira pagka ganyan. Sabi sa kanya, may asawa na yan kasi mukhang matanda na, ganun, matured na, kasi yung edad pa, tapos matured na talaga. Ang tanong nga po, ma'am, bakit ikaw po yung nagustuhan niya? Wala po ba siyang ibang naging girlfriend? Hindi mo siya tinanong? Meron naman po siyang naging, sabi niya, meron naman, pero hindi naman sila, Pagka parang focus din kasi siya sa future niya, hindi siya masyadong nag-focus sa pag-anak ng mapapangasawa. Kumbaga, nag-focus din siya ng pag-aaral. Kasi ang pamilya niya is yung sa farm, may maisan yung papa niya. Ganun. Sabi nga daw ng tatay niya, tulong na lang siya sa taniman. Ayaw niya naman. So, siya pa rin yung masunod. Nagsikap talaga po. And then yun, sabi ng mama ko, mamanhikan ka na. Wala. Isang linggo yata o 2 linggo, namanhikan na. Nila 2 jeep na puno. Daming pagkain dala. Malayo po yung bahay. Hindi naman siguro ilang barangay lang yung pagitan. Yun. Ayun, kinasal kami December 27, 2020. 20 ka na po the time. Then nagkaanak ako June 2021 kasi buntis na ako bago pa kami kinasal. Meron ng laman yung tiyan ko. Okay. Lami kayo. And then yung panganay naming anak, so syempre ang laki ng yung tiyan ko. Gusto ko sana ultrasounds kasi sabi ko parang ang laki ng tiyan ko talaga. Pero sabi niya, wag ka na magpa-ultrasound para surprise yung lalabas. Yun nga, surprise nga kami. Surprise kami talaga. Ano ang lumabas, ma'am? Twin po. Twin? Kambal. Siya ngayon yung na-surprise. Kasi bumili ako ng mga gamit. Pang 1 baby lang. Nung lumabas, 2. Sa bahay lang ako ng anak. Kasi nung araw medyo... Yung kapatid. Oo. Yung kapatid ko yung nagpaanak sa akin. So, siya yung na-surprise nung lumabas yung bata. Hindi siya nakaimik na namutla. Namutla. Yung parang yung natulala ba? Natulala. Siyempre. Alam namin, isa lang. Isa lang. O sabihin nun, mukhang mawalan ako dito ng ng karapatan Kasi dapat pag magkaroon ka ng anak, magpa-breastfeed ka dun sa kanya, di ba? Sa anak mo. Para sa anak mo yung isa para sa mister mo. Pero kung 2 na yung anak mo, kambal pa, wala na si mister mo. Hindi, nakakapagod yun. Pag 2 talaga, nakakapagod. Mag-alaga ng twin, siyempre. Pero wala nang magagawa, kaya ayun, pumunta siya ng palengke, bumili siya ng mga another gamit, gatas, bottle, additional ba? Kasi pag isang baby lang yun Yun. Masaya yung pagsasama namin. Masasabi kong perfect yung pagsasama namin. Nagkaroon kami, yung sunod kong anak is solong babae. Yung kambal, puro lalaki? Hindi, puro babae. Kambal na babae. Oo. Tapos yung sunod kong anak is solong babae. Hindi puro And then, syempre, sabi ko, Lord, yan mo naman ako ng lalaki. Wala akong lalaki. Yun nga, hiling ko talaga kay God na
Pagkalooban kami ng lalaki. So, thankful naman ako kasi binigyan ako ni Lord ng, parang dininig yung dasal ko, nabigyan ako ng lalaki. Siyempre, So, yun. kung sabi nga nila, nasa Diyos ang awa, nasa inyong gawa. So, pagkatapos ninyong magawa, nagdasal kayo, ma'am, ganon? Di pa, prayer request lang yun. Every time na magsisimba ka, syempre. Oo. Yun, nagkaroon ako ng anak, laki. Kala ko, kasi sabi niya, apat lang yung natin, plano namin. Anak? Anak. So, dumating yung time na parang accidentally nabuntis ulit ako. Accidentally? Ano po yun, ma'am? Oo, kasi parang wala naman nasa plano. Pero siyempre, may asawa ka, wala. Di ba? Yung hindi niya napigilan, ganon. Oo. Buntis ulit, nabuntis. Tapos taka ulit ako, JJ. Nagtaka ulit ako. Bakit yung tiyan ko ang laki? Ang laki na naman. Pa ako, hindi ko makita. Oo, kasi pag tumuwad ka ganyan, hindi mo makita yung paa mo kasi malaki nga. Oo, di ba? Oo. Tapos nung sabi ko, tapos yung ako kasi parang sanay ako na parang kinakapa ko siya lalo pag medyo 7 months gano'n. Yun, nakakapa ko yung pinakaulo ng bata na siya nakaposisyon na gano'n ganyan. Nagtaka ako bakit wala akong makapa na ulo. Yun, sabi ko bakit gano'n? Tapos yun, sabi ng kapatid ko dapat check up ka kasi hindi natin alam. Ultrasound. Sabi ko, sige pa, ultrasound. Punta kami ng doktor, kinabukasan. Wala, yun. Nakahiga na ako. Tinitingnan na ng doktor. Sabi ko, Dok, ano po yung baby ko? Kambal ba? Sabi niya, oo, 2. Ala, tumutuloy yung luha ko na hindi ko mapigilan. 2 ulit. Sa tuwa po ba? 2 ulit yung... Oo. 2 blessing, 2, pero syempre, another sacrifice na naman, sa kambal, yung sacrifice na magkarga ka ng 2 bata, magpadede ka 2, ganyan, sabay yung kamay mo. Hindi lang yun dapat mo i-consider, si mister mo, siya lang nagtatrabaho, ikaw that time, hindi po kayo nagtrabaho, no? Sa bahay lang. Oo, sa bahay lang. Tapos yung pag tumae yung isa, tatae din yung isa. Walang pahinga ba? Umihi yung isa, iihi din yung isa. Yung diaper na ginagamit namin is talagang butas talaga ang bulsa. Yes. Saka yung milk powder kasi hindi naman kaya sa mag-breastfeed, 2 yun. So, yung isang lata na 1 kilo, 3 araw lang, yung mamulubi talaga lang. Nabuti si mister mo, that time, wala namang bisyo, no? Wala. Napakabait. Wala talaga akong makuhang katulad niya. Napakabait. Talagang hanggang ngayon, parang wala siyang katulad eh. Oo. So, lumaki na yung mga anak ko. Lumalaki na, nag-aaral na ng elementary. So, lahat, wala na akong iniintindi, kundi bahay. Sabi ng husband ko, put up tayo ng negosyo. Mag-provide ako ng grocery para sa'yo. Yun, nagplano kami. Nagpatayo kami ng building, nagtayo kami ng grocery. Yung wholesale grocery ba, na yung doon sa barangay namin, yung sa lugar namin is, doon na kukuha. Doon na bibili yung mga maliliit na tindahan. Kumbaga, box-box yung binibili ko. Tapos, yun, sila bibili. Pero ang tubo lang nun, konti. Pero rolling talaga yung pera. Kasi kahit konti yung tubo, everyday ka may customer, malaki din. Yun. May kami nag-open ng business namin. Binuksan namin. Maganda yung flow. Tapos, kasi syempre, maganda yung flow, tsaka masipag siya. Pagkalis niya ng school, tutulong siya sa akin, sa tindahan. Doon din siya natutulog para merong bantay. Kuya ko ng bahay. Parang aluhan kami.
Oh, mabuti 'yun at doon siya natutulog kasi kung magkatabi kayong dalawa baka magkaroon ng 7 anak, no? Oo nga eh. Oo. Ayun, yun yung ano, yun yung maganda yung flow, maganda yung pagsasama namin. Mm. Sobrang ano, masasabi mo talagang happy family. Mm. Kaya sabi ko, bakit kaya merong mga tao na naghihiwalay, mga mag-asawa na naghihiwalay, Mhm. samantalang napakasaya ng may kumpletong pamilya, di ba po? Oo naman. O nga lang siyempre iba-iba isip o mabutit na katapat sa iyo ganun, no? Match kayong dalawa, Mm. no, sa lahat ng bagay. Oo. Pero hindi naman sa lahat ng oras talagang yung gulong daw parang umiikot talaga, hindi laging ano, Mhm. di ba po? May kami noon, May 2016 kami nag-start mag-business. May. Mhm. And then August ng gabi, August ng 22. Habang nagsasarado kami ng roll-up door, merong dalawang Hold up. lalaki lumapit, Mhm. nag-declare ng hold up. Mhm. Tinutukan ako ng baril sa noo. Tapos nag-declare siya ng hold up. Yung husband ko, that time, nagsasarado siya ng binababa niya yung roll up. Mhm. After makuha yung bag ko, binaril yung asawa ko. Digital Love Lines. Love Lines. Digital Love Lines. Love Lines. Paglingon ko, naka ano na siya, nakatumba. Madilim yung daan kasi parang planado. Sinarado nila yung mga ilaw, yung street light. Mhm. Wala akong mahingi ng saklolo. Sumigaw ako ng saklolo, pero merong parang 3 bala na papunta sa direction ko. Mhm. Buti na lang, mabilis ako nakatakbo sa tabi. Mhm. Sa ikaw na naman sana yung Na. yung ano niya, pinonteriya ng O, kasi ano. sumisigaw ako eh. Ano po yun? Pinutol nila yung mga connection sa street light? Siguro, parang ganun. Kasi wala, madilim. Mhm. Madilim po. Wala Okay. rin dumadaan na sasakyan that time. Anong oras na po ba? Tapos, Mga 9 o'clock 9 o'clock. ng gabi. Nagdi-display kasi kami noon kasi nagpa-deliver ako sa mga ahente ng mga product, ng Mhm. mga paninda. So, ako lang mag-isa kinabukasan, syempre, ako lang yung bantay. Tinulungan niya ako. Ganun. Aha. Now, ano pong ginawa ninyo nung binaril, nakita mo na, nakandusay na. Anong ginawa po ninyo? Tumakbo. O, tumakbo ako, humingi ako ng saklolo sa mga kapitbahay. Ah. Walang dumadaan na sasakyan. So, ang nandun lang is pedicab. Mhm. Yung kapitbahay namin na may pedicab, yun, nakiusap ako. Tinulungan naman ako, kaya yung pedicab yung sinakyan namin, makarating lang ng ospital. Mhm. Naoperahan naman siya, pero kinabukasan, nawala din. Kasi yung bala, from dito, tapos lumabas sa likod. Ganun. Mm. Mm-mm. Sa dibdib tinama. Ilang ano ba? Isa lang po. Isa. That time, hindi ko alam kung paano ko bubuhay yung 6 kong anak. Mhm. Yung punso ko noon is grade 3. Mhm. Yung panganay nasa Nasa siya, grade 10. okay. Matatalino naman yung mga anak ko kasi sabi niya sa papa nila, papapromise namin na magiging honor kami. Yun nga. Mm. Maging honors yung mga anak ko. Pero Wala na yung tatay nila nung graduate sila ng grade 10. nung naoperahan po siya, nag-usap pa ho ba kayo? Naka-recover siya? Nagkamalay po ba? Hindi. Pagka pinapump na lang siya. Okay. Pinapump na siya. Mhm. 50-50 nga daw, sabi ng doktor. Kasi nga, yung ang kalagayan. Mhm. So, yun Pagka wasak nga yung loob. Okay. Mhm. So may ano po kayo? May suspect po kayo dun sa
Nag-ano Pumunta sa'yo? naman po yung mga pulis na ipinakita sa akin Mm. na Mukha? yung mga wanted. Mm. May namukhaan naman akong isa. Mm. Matagal yun, DJ, bago nahanap. Kasi lumapit ako sa NBI. Mm. So yung NBI, secret yung paghahanap sa kanila. Mm. Nakita sila, nahanap siya 1.5 year bago siya nahanap. Mm. Pagpapasko yata yun or mag-New Year. Okay. Grabe no. Ano po, kinuha bag mo, andun lahat ng kita ninyo, pera mo? Hindi. Kasi yung benta namin that time is iniwan ko sa drawer. Hindi ko dinala. Okay. So yung nasa bag ko lang mga listahan. Oh. Tapos yung mga contact number, tapos yung cellphone ko, syempre, ID ko. Mm. Yun, meron akong konting pera doon. Yun. Pero hindi kalakihan. Around 6,000 lang. Mm. Di nila alam na doon pala sa drawer na iwan. Hindi nila alam. Okay. Aha. So kahit papaano nung nawala si mister mo, may nakuha naman kayo sa DepEd, no? Kahit papaano. Meron. Ayun po. Meron po akong pension hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Lifetime. Oo. At least hindi para sa iyo 'yun, sa mga anak mo, di ba? Ah. Meron din po sa akin, meron din sa anak. Ay ganoon. Opo. Hmm. Meron. Lahat Separate po. hindi para sa kanilang anim lahat. Meron. Kasi hindi pa sila noon eh. Minor Kumbaga pa. hindi pa, minor pa sila. So lahat sila meron. Meron din Okay. ako. Mhm. Now, Yun. pinatuloy mo. Nagkaso ako kasi nahuli. Hmm. Nahuli nga po. Yung nag-start na mag-hearing. Nakakaano lang kasi parang ang saya niya pa. Yung Hindi makikita mo every month na mag-hearing. Yung parang tuwang-tuwa pa siya sa'yo. Mhm. Parang feeling niya po, ma-absuelto siya. Parang feeling niya wala siyang kasalanan. Mhm. Pero pasalamat pa rin ako kay Lord kasi nasa side ko siya. Binabayan niya ako. Kami nanalo sa kaso. Aha. May panalo po. Ay panalo. Hanggang ngayon kulong. Opo. Ah. Nakakulong po. Isa lang po yun na kulong. Dalawa po sila yung Isa lang po. Hindi ko naman kasi pwede ituro dalawa na ito dalawa yung although dalawa yung lumapit. Isa lang yung nakita ko. Kasi siya lang din yun namang yung na-recognize ko na tumutok sa akin ng baril. Hindi ko naman pwede na sabihin na yung kasama niya nakita ko rin. Kasi madilim nga nung time. So, hindi ko talaga nakita. Okay. So, pinatuloy mo yung negosyo ninyo? Hindi. Dinala ko sa bahay kasi marami yung laman. Dinala ko sa bahay. Parang pinaubos lang doon. Okay. Mhm. Kasi Isayang takot na rin naman ako Mm. na pagpatuloy mamaya may bumalik. Mm. Ganun. Parang, di ba po? Mas mahirap yun kasi ikaw na lang mag-isa, no? Ba't di kayo kumuha ng helper ninyo kahit magbuhat doon ng mga bibigat, mag-arrange? Pang ano lang, kumbaga parang nag-uumpisa pa lang kasi. Oo Hindi nga pa po. pwede. Hindi Kasi- pa stable yung income. Mm. So, hindi ka pwede kumuha ng maraming tao May yun, no? na yung income mo mapupunta lang sa Sahod. alalay po. May, June, July, August. Parang 3 buwan pa lang nag-operate kayo that time. Oo. Di sayang din yung pinagawa ninyong doon, pwesto. Okay. Pinagbili ko po para makaraos kaming mag-iinang. Mhm. Saan namin kukunin, di ba? 6 kami. Ay, 6 sila plus ako 7. Ito. Pagkain namin. Mm. Tapos yung yung sa kaso niya is, buti na lang yung kapatid niya, tinulungan ako. Mm. Binayaran yung Every hearing. siya yung nagbayad. Mhm. Yung sa acceptance fee naman. Okay. Year 2010 po Pero- yun, no? Po, 2016, 16. nangyari yun. Okay. Bali, 8 taon na rin nakalipas pala, no? Yung bunso mo na lang, ngayon, ilang taon na? Yung bunso ko is 16? Mhm. 16 po. Okay. 16 years old. Mayroon na po bang Grade 11. asawa? May asawa sa mga anak mo? Wala pa. Yung panganay, nakambal, 23. 23. Tapos, nag-trabaho pa sila. Nag-aaral. May nagtatrabaho na po. Mm. Actually, nakapagpatapos na po ako 2. Yung panganay, nakambal,
At saka yung Opo, pangalawa. yung panganay na kambal. Hindi, yung Ah. panganay na kambal pa lang po nakapagtapos. Mhm. Yung panganay ko is napagtapos ko sa Ateneo ng Wow. Mascom. Oh, galing. No? Nasa radyo din po siya ngayon Dito sa sa Maynila. trabaho. Hindi, sa probinsya na. Ah, okay. Ngayon, Sa yung Bicol. bunso mo din, bunso mo, ano, di ba? Kambal? Opo, kambal. Grade 11 po ngayon. Mm-mm. Galing, no? Yung nagka-graduate yung isang kambal ko nung last year, Mascom. Mhm. Tapos ngayong taon, napag-graduate ko yung yung kakambal niya ng architect. Architect na. So, nag-start na siyang yung anong tawag doon? Yung pagkatas ng graduation, pagkatas na makapag-graduate, Board. tawag to ni. Board exam? Hindi. Bali, mag-training pa po yun, ma'am. Opo, Oo. yun nga po, yung Okay. yun. Tapos yung sunod na babae, third year college na yun, Mhm. medtech. Mhm. Kaya yung lahat ng sahod ko sa kanila, Oo. pag-tuition. Okay po yan. At least may pinuntahan. At doon, para sa kanila naman talaga yan. Oo, yung iniwan ng papa nila para sa kanila, no? Kulang pa rin. Kaya, Lang. nag-abroad Pero, ka, no? kaya, nag-abroad ako. Mhm. Pero minsan nakakalungkot na, syempre, sila lang po sa bahay namin. Pag Mhm. may sakit sila lang din. Sila nagluluto, sila naglalaba. Mhm. Yung proud ako sa mga anak ko kasi kahit wala silang kasamang magulang, Mhm. porsigido po sila sa pag-aaral, makakapagtapos sila. Mhm. Pinipilit nilang i-survive yung hirap ng buhay, Mhm. saka yung pinagdaanan namin. Pero ang problema ko lang, yung trauma, hanggang ngayon nandito. Yes. Hindi maalis. Ang hirap, DJ. Mhm. Pero at least Kaya marami nagtatanong, nabigyan ng hustisya, di ba? At least. Mhm. marami nagtatanong bakit hanggang ngayon, 8 years na, wala ka pa. Oo. Asawa. Wala, hirap eh. Mhm. Hindi ko rin kadali. Pero may mga manliligaw naman sana. Meron po. Meron nga din pong mga nag-attempt na may asawa pero hindi Ay. pwede. 44 ka pa lang. Opo. 44. Mahaba-haba pa, ma'am. Matagal pa mag-senior. Oo. Oo nga. Mas maganda pa rin talaga siguro. Sabi ko, binibiro ko yung mga anak ko. Huwag muna kayo mag-boyfriend, ako muna. Kasi 16 po yung bunso mo, no? Ako, 16. Mga pag-edad mo 50 siguro niyan, okay na, nakapagtapos na sila lahat. Lahat na. Oo. Lahat na. May mga apo ka na siguro dyan, pag ganyang edad mo, no? Sa ngayon, tuloy lang yung laban, no? Nagtatrabaho Opo, ka. tuloy lang. Hmm. Sa mga kapwa ko OFW, tuloy nyo lang ang laban. Kung baga yung mga problema nyo, wala pa yata yan sa problema ko, sa mga pinagdaanan ko, sobra. Ilang taon ka na Pero, nag-abroad? Ilang taon ka na po, ma'am? Na 5 years? 5 years may get. Okay, sige. Thank you, Ma'am Jane, mula sa may Singapore, Thank sa you. pag-share ng love Thank you lines so mo. much po. Okay, maraming salamat. Salamat. May mensahe ka pa? Wala na. Wala na. Sana lang, yung mga kompletong pamilya. Sana wag niyong hayaang masira. Ingatan, no? Ingatan hanggat para sa maaari. mga anak niyo. Hindi lang para sa mga anak. Pagpadadala sa Para rin sa tukso. inyong mag-asawa pagdating ng araw. No? Kasi kayo lang yung asawa mo, yun lang yung makakasama mo habang buhay, di ba? Mga anak Ang mo, bait ng asawa ko eh. Kasi, Oo. siya, wala. Hindi siguro ko makahanap ng katulad niya. DJ. Meron dyan darating ang araw. Maraming Darating salamat, ang araw. Ma'am Jane, mula sa may Okay, thank Singapore. you. Digital Love Bye-bye. Lines. Okay po. Love Lines. Bye-bye po. Thank you. Digital Love Lines. Love Lines. There you have it.